Magandang araw po sa inyong lahat. Naku po, napakainit po ng mga balita natin ngayon. Mukhang nagkakalaglagan na nga sa administrasyon ni Marcos. Naku, alam mo, matindi ho ang nangyayari sa Pilipinas ngayon para sa mga kaalaman ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Dahil talaga nga namang medyo etong basura, yung baho, yung basura, nangangamoy na ng todo-todo. Ano ibig sabihin natin ng basura at nangangamoy na ng todo-todo? Alam nyo kasi mga kababayan, sana ang tae, grabe ka naman banat ba? Hindi, alam nyo ang tae, kasi kahit ilagay mo yan sa karton, kahit ilagay mo yan sa closet mo, o kaya ilagay mo yan sa ilalim ng kama mo o sa ilalim ng unan, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? O di kaya ang basura, halimbawa yung basura, di ba minsan nagbabasura tayo, yung kunwari yung kinain natin, hindi naubos, ilalagay natin sa basura, ipa-plastic natin, kahit itali mo pa yan, pag tagal na tagal niyan, mangangamoy at mangangamoy yan, lalabas yan. O, ano ibig ko sabihin mga kababayan? Simple lang ang ibig sabihin natin. Etong nangyayari ho sa ating bayan, yung flood control project. Alam nyo, sa totoo lang, tuwing iniisip ko itong nangyayaring mga baha sa Pilipinas, yung mga proyekto na nagkakalabasan na ng baho, ika nga, ay sabi ko nga somehow, tama ang sinabi ng Panginoon na whatever na nakatago, all that is hidden will be revealed. Diba? Alam nyo, yan ay simpleng prinsipyo na nasa Biblia po yan. Pero mangyayari at mangyayari yan. Lahat ng bagay eventually sisingaw. Lalabas at lalabas sa taong bayan. Halimbawa na nga lang po nitong mga korap na opisyal natin. Mga korap na construction, di ba? Company. Akala nyo, sa simula parang, bakit biglang yumaman itong isang tao na ito? Di ba? Marami sa atin nagsasabi, bakit kung sino pa yung mga demonyo, sila pa yung pinagpapala? De, totoo naman, di ba? Which is, may punto. Alam nyo, nasusulat yan. Na talagang may mga demonyo na pagpapalain. Oo, baka akala nyo nagbibiro ako. Nasa Salmo yan at saka sa Proverbs. May mga pinagpapala kahit demonyo sila. Pero, meron lamang period. Darating at darating ang panahon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Darating ang panahon, yung mga quote-unquote na pinagpala, kumita, yumaman, eventually, hahabulin din sila. Dahil nga sa kanilang kayamanan, nagpakasasa, nagpakalulong sa kung anumang gawain. Dahil nga yumaman, di ba? At eventually, kung hindi nagkasakit, na overdose, o di kaya nagkagulo ang pamilya. Hindi, kasi nasusulat yan. Di ba mga kababayan? Ano man ang iyong gawin, maaaring ikaw ay ligtas sa kasalukuyang pangyayari. Pero eventually, hahabulin ka nito. So, ano ibig ko sabihin? Yung mga korap na mga mambabatas, mga korap na opisyal, mga korap na mga construction company, iyan po ay maaaring ngayon nagsagana ang kanilang buhay. Di ba? But eventually, hahabulin po sila nito. Mabubuking at mabubuking. At eto na nga ang sinasabi ko di ba? Mismo yung nature. Di ba? Di ba meron tayong tinatawag sa kontrata yung acts of God, di ba? Parang ganyan na ho yun. Ito pong mga ulan, ito pong mga bagyo, wala tayong masasabi kung hindi acts of God ho yan. Yan ho ay pangyayaring pinahintulutan at ng Diyos lang ang nakakaalam. At dahil diyan, nare-reveal ngayon etong mga tarantadong mga opisyal natin. Lumalabas tuloy na may mga proyekto silang
nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar? Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan eh. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan eh. Napakahirap niyan patunayan sa korte. Oo, maaring may alam ang partikular na halimbawa si Magalong, may alam po siya. May mga sinasabi siyang alam siya. O si Tiangco, may alam din siya. O yung sino pa mang iba pang mga nagsasabi patungkol dito sa mga construction na firm na ito. May alam sila. Pero para patunayan yan sa korte, beyond reasonable doubt, napakahirap po niyan mga kababayan. Dahil ang lagayan, hindi naman po yan na may resibo. Ito, bibigyan na kita komisyon, pumirma ka dito ng resibo para sigurado. Walang ganun. Pero, dahil nga sa quote-unquote acts of God, bagyo, baha, ngayon nare-reveal. Bakit? Malalaman kasi. Saan ba nagbabaha? Saang lugar? Dito sa lugar na ito. Sino ba merong proyekto niyang flood control dyan? Doon ngayon lalabas. Lalabas ngayon kaninong congressman yan, sino nag-alat dyan. Kasi nga, ang nangyayari pa nga ngayon, sabi nga ni Tiangco, minsan walang kinalaman yung district congressman. Bakit? Magpapark lang, maglalagay lang yung leadership ng Kamara doon. Diba? Without that congressman knowing it. Yung sabi ni Tiangco yan, ibig sabihin, dati kasi yung mga congressman lang ang sabihin, yung district congressman, halimbawa lamang, sa 3rd district ng halimbawa lang Bulacan, ganyan. Hindi ko kilala kung sino 3rd district doon. Halimbawa, yun maaring, pengi ako ng proyekto dito, gagawa akong flood control. Ganon dato, ano ba yan? Pati si Shopee nagsasalita na talaga naman. So, alam niyo yun, maaring ganun dati. But this time, hindi na daw ganun. Yung district congressman, wala nang kaalam-alam. Lalagyan pala siya ng proyekto doon, tapos yung leadership na ang kukuha. Yung kinwento ni Tiangco doon sa interview sa Head Start ba yun ni Karen Davila. Mantakin mo mga kababayan. That is so grabe ho yung corruption. Systematic na, hindi na yung dahil lang sa isang congressman na corrupt. Hindi. Systematic ko na, nanggagaling na sa leadership. Kaya nga 'di ba merong I think it was Magalong who said this na this is the most corrupt house. Yan yung kasi talagang from the top. And hindi naman tayo lang nagsasabi niyan. Maging yung inyong presidente na si Marcos, sinabi niya, mahiya naman kayo. Di ba? Ganong katindi. Pakinggan nyo ito. Napakaganda nitong sinabi ni interview ni Karen Davila dito sa isang congressman na tila nagpapalusot. Ang daming palusot. Pero nabuking. Mas lalong na booking na punto ni Karen Davila dito. Pakinggan natin wait, yan. Pisa na natin sa 1 minute yan. Yan. Okay. All that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Nako! Ang Hightone, grabe naman. Zaldico hindi ako ang nagsabi. Si Karen Davila. Okay? Linawin natin, Zaldico Ang nagsabi si Karen Davila. Ano daw? Gaano daw kadami ang nakuha
ng iyong kumpanya? They're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've Hindi daw ang yung mga iniimbestigahan. Ito daw ang prime of corruption. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Si Karen Davila nagsabi. seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects. Grabe, SunWest Corporated, 79 ang nakuhang project. Tang inagarapalan talaga. Shit! Ay, nako. Di ba? Hindi po ako nagsabi. Ulitin ko, Zaldicot, yung mga abogado mong nakikinig. 79. Sabi ni Karen Davila, ang nakuha ng inyong firm. Sabi nito hindi ako. Na flood control, they were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. 10 billion. Grabe naman. Ang laki nun. Grabe. Balato naman dyan. Hindi ako nagsabi. Si Karen Davila, Si Karen Davila, Nililinaw ko lang. Okay? Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Yun. Bakit daw hindi silang ipatawag? Ewan ko kung na-caught off guard itong congressman na ito. Pero andyan na, malinaw na. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? Nako, ayan na yun. Malinaw na. Wala nang sinasabi. Will you call Zaldico? Pambira ka, oo. Ang dami mo pang left and right na sinasabi. Ang linaw na dyan. Will you call Zaldico? Ay, nako. Ewan ko na lang. Kung meron pang mas lilinaw dyan. Ewan ko. Tuloy. Direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder. Sabi pa nito, nagpapalusot pa siya. Kung tatawagin, yes, if he is part of that deal. Pero nilinaw agad ni Karen Davila. Hindi, sandali. Wala nang if. Founder siya mismo Wala nang if. Founder siya. He is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And yes. You will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked. Napagano na ng buhok si Karen Davila. Mukhang napwisti siya. To sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves. But that is just a matter of record. Ayan, kasi sinasabi, in fairness, papakita natin yung side ni Zaldico. Sabi daw nitong congressman na ito, nakita niya yung mga dokumento na wala na daw. Sa madaling salita, hindi na daw si Zaldico may-ari. Parang na-diverse na daw. Okay? Ang ina-argue naman ni Karen Davila, alam naman nating loko-lokohan lang yung divesting means nothing. Yang pag-divest na yan, loko-lokohan lang naman yan. Ayan, papakinggan natin ito yung reason niya. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves. But that is just a matter of record. Divesting means nothing. Divesting means nothing. Wala daw yun. Sabi niya, alam naman natin, huwag na tayo maglokohan. Ang pagda-divest kuno, wala yan, hindi totoo yan. Yan ay kuro-kuro lang. So, wag na tayo magpalusot.
Oh. Hindi, tama nga naman sa tingin ko opinion ko lamang ito. Madali alam mo yon. Halimbawa, di ba, sasabihin mo, hindi na ako yan, part. Pero meron nga tayong narinig. Hindi ako sure kung totoo ito Tanong natin sa mga taong bayan o kaya sa mga magagaling mag-research dyan. Ang sabi, maaari na diverse na yan, pero allegedly, di umano, na ang nakakuha din naman, ang may-ari na ngayon ay yung pamilya rin niya. Allegedly yan yung asawa din or di kaya yung anak. Allegedly. Yan ang sinasabi nung iba na yun din naman siya mismo wala na. Pero yung mga kamag-anak din daw niya ang nakakuha, di umano. Yan yung dapat kaya nga, dapat tama yung punto ni Karen Davila. Alam naman natin yung diverse niya, medyo lokohan yan. So the better thing to do is to call them and explain to them and yung mismong kumpanya at i-ask kung sino ba ang presidente nito, sino ba ang mga opisyal nito. Kasi on record yan at least alam mo yun, may susumpa ang salay, mag-o-oath sila dyan At least tatanong, meron ba kayong kinaugnayan kay Zaldico? Meron ba sa isa sa kamag-anak ni Zaldico? Di ba? Ang may-ari pa nito. Yun naman kaya nga dapat importante para marinig natin ang side ni Zaldico. Di ba? Yun You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Kayo lang, ako bata pa. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawin? Alam mo naman yun, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Yun ang sinasabi ni Karen Davila dito. Alam mo yun, huwag ka nang ka pa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan. Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related Then why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me... It seems to me na moro-moro na lang ginagawa ninyo. Di ba? Hindi kasi ang inaano dito, bakit nyo pa iniimbestigahan yan? Alam nyo naman, ang mga kasangkot di umano ay mga kasamahan ninyo. So, nonsense ang investigasyon ninyo. Walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Kailangan ho natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the... Galit na rin siya, Napikon ka, sir, pikon. Nagagalit ka, easy ka lang. Ano yan talagang gayaan Process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Okay, but Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman
to own a construction company and actually participate in government projects? Well, to state the constitutional prohibition, members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So, whatever it is, whether construction or supply of goods, hindi ho sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin ho sila, panagutin po sila. Not just the constitutional prohibition, anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisawsaw yung po mga kamag-anak ng mga politiko. And do you believe, Representative Ridon, that legislators are violating this? As of today, wala pa ho tayong nakikitang dokumento eh. We are leading an investigation, so we will have to... Yun lang. As of today, wala pa kami nakikitang dokumento. Mas nauna pa si Karen Davila nakakita ng dokumento. Hindi, di ba? Alam mo, ang problema sa iyo, sir, congressman, kung sino ka man, nagbubulag-bulagan ka eh. Ang linaw na eh. Sinabi na ni Karen Davila, eto, ang dami na natanggap, ganitong amount, ganyan. Natanggap na proyekto, ilang proyekto yan. Ano pa sabi? Ang may-ari at founder niya, si Zaldico. Tapos ngayon sasabihin mo, wala po kami nakuhang dokumento. Anak naman ng wewe ka. Oo. Sir, kung ikaw ay walang natanggap na dokumento o nagiging ka, napaka-inutil mo. Di ba? Hindi ka dapat na andyan. Wala kang silbi. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Napaka-inutil mo para manatili dyan sa anumang posisyon mo. Naunahan ka pa ni Karen Davila. Be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Pero I'm quite certain, we had seen it already in the PDAF scam. Pagka merong whistleblower ho na nagpunta sa Kongreso, nagpunta sa executive, blows the whistle, I think sa dulo naman po magkakaalaman po talaga tayo kung sino po yung mga sangkot dito. Okay. So, Representative, I know that the budget has now, Malacanang has already submitted the 2026 budget. So, I want to show you the 2025 budget that Representative Toby Tiangco showed on Head Start. If we can show it, I want to ask you how you believe this happened, right? So, what we're showing you right now is a district in Mindoro wherein the NEP had 2.5 billion pesos first for DPWH flood. Ayan na yung sinasabi niya. Actually, napaka-importanting tignan din natin ito dahil ito yung malinaw na nagkakaroon ng insertion, ika nga. Pagkadating sa small committee, tingnan ninyo, yan yung pinakita natin din isang araw, yung diniscuss natin kay Tiangco, ang laki ng insertion na ipinapasok lamang ng small committee. Sino ang membro nun? Dapat ipatawag yun, di ba? Hindi pala, mahirap palang ipatawag yun. Si speaker ata yung membro nun eh. Hindi, alam ko, head ng yun eh. At saka APRO yun eh. Sino ba yun? Di natin alam. Pero ang alam ko, yung panahon na yan, correct me if I'm wrong, si Zaldico yan at saka si Romualdez. So, dapat sana sila ang sumagot. Kung totoo ba yan, at ano ba ang nangyari dyan, di ba? Yun lang naman yun eh. Kasi ang hirap sa atin, ang dami natin pong sinasabi, kesyo iimbestigahan natin. Yan ho ay mismong membro ng Kamara, di ba? Di sana, sila na lang ang ipatawag ninyo. Kung hindi ninyo kaya, sabi nga, nung mismong anak ni Marcos, itigil na yan. Kasi sabi nga, paano nyo imbestigahan ng mga sarili ninyo? Tama, mali. Hindi po ako nagsabi nun. Control, or I guess that's a total DPWH infra for a district in Mindoro. The next is 1.5 billion. Tapos nung lumabas sa GAA, naging 20.9 billion. Sa Mindoro, yung isa 20.7. Ang tanungan ng ilan, nagtatayo ba ng skyway doon? Nako. So, do you see it now? So, there was an additional
18.4 billion given to that district, 19.2 billion given to that district. Representative Ridon, how does this happen in the lower house? Well, again, it's not just the lower house who is on trial here, no? What is on trial here would be what Congressman Changcod mentioned as the small committee, and what everyone is looking at as the bicameral conference committee, because this is where all the congressional insertions made by congressmen and senators are, no? So he might be correct that there were congressional initiatives implemented during the small committee on that particular Mindoro district, but it was taken out during the bicameral conference committee. But to be very clear, that is part of the entire budget process. But this was added. This was added. Yes, I think it was Nako. added after the NEP was done and before the BICAM had been determined. No? So basically, it was made under the small committee. Hindi po ba? So, but again, that small committee determination will ultimately be vetoed by the bicameral conference committee, which is why we had seen an actual cut at the very No, end. the president did not release. So what happened? The president just did not release. He was quite cautious. He didn't release, I was told roughly, well, what I heard is 87 billion plus. But at the end of the day, when you looked at the GAA, the 2025 general appropriations, you did have districts, those two districts, having more than 20 billion pesos. Is it justifiable for any district to have 20 billion pesos? I think any district that is provided funding for infrastructure, for social services, or whatever else, no, beyond what has been granted by the National Expenditure Program given by the President, I think is simply an implementation of the power of the purse of Congress in the Senate. No? So, ibig sabihin, like what Senator Ejercito earlier mentioned, there is actually nothing inherently wrong with congressional initiatives for as long as these projects actually actually benefit their particular constituency. No? So, I But think from that's what happened here. From 2 billion to 20 billion, are you saying that's justifiable in any way for a small for a district? Seriously? I think I'm not in a position to make a determination on what is. Ayun. Dapat talaga, shut up ka na lang kasi wala kang alam. Puro hindi mo alam eh. Hindi, alam mo, eto. Meron lamang akong ipapakita sa inyo, ha? May papakita tayong isang, isang website. Facebook page. Okay? May isang Facebook page. Eto, yan, wait lang. Sandali lang. Yan. Hindi pala tayo hapon ngayon. Dapat Espanyol tayo. Ano bang Espanyol lang? Sandali lang. Eto may papakita tayo dito. Para lang eto'y post ng isang Facebook. Okay? At babasahin lang natin. Papakita lang natin para lang sa inyong kaalaman. Ayan po. Sabi dito, sa paglaki ng budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista lumobo rin. Sabi yan ng United Philippines Against Corruption. Ayan po. Okay? Yan po ay Facebook page. Linawin natin. Facebook page po nila yan. Ayan. Pag titingnan nyo yung Facebook page na, ayan po yung United Philippines Against Corruption. Ayan. Nakasulat po dyan. Ayan. Yung mga kanilang binubulgar. Hindi ko kilala yan. At ipapakita lang po natin. Sabi dito, matapos lumaki ang budget ng DPWH, yaman ng ilang kongresista lumobo rin. Kasabay ng paglaki ng budget ng DPWH mula 2022, lumobo rin ang yaman ng ilang kongresista kabilang ang tinataguriang The Big Six ng 19th Congress. Sino kaya ito mga ito? Mula 2022 hanggang 2025, lumaki ng mahigit 28% ang budget ng DPWH mula sa 786 billion. Grabe, no? 786 billion. Meron ba kayo nakitang malaking infrastructure project na masasabi mong worth it yung 786 na yan?
patungong 1.00007 trillion. Wow! Laki nun, ha? 786 billion. Gaano kadami yung pera na yun? Naging sabihin na natin 1 trillion. Habang ang flood control budget naman ng ahensya lumaki ng mahigit 100% mula sa 128 billion patungong 256. Sabihin, double. Ha? Pero hindi lang ito lumobo. Binabasa ko lamang po ito, dahil habang lumaki ang ginastos ng pamahalaan para sa mga programang infrastruktura ng DPWH, lumobo rin na mahigit 1,000% ang yaman ng tinaguriang The Big Six. 1,000%. Lintik yan, ha? Tindi nun, ha? Sabi ng Facebook page na to na siyang responsable sa pagpasa ng kontrobersyal na 2025 national budget. Sila rin ang tinuturong nasa likod ng korupsyon sa mahigit 800 bilyong flood control budget ng pamahalaan. Again, we are just reading this. We are not saying this is true. This is not true. We are just reading this, and for the sake of fair commentary, sinasabi ko sa inyo na ito'y nagaling laang sa isang Facebook page. Ngayon, kung hindi ito'y totoo, abay sana magpakita at sumagot itong Big 6D umano na ito. Yeah? Kasi nasa SALN daw Makikita sa ibaba ang paglaki ng kanilang yaman sa isinumiting Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. So SALN. Again, we're not saying they are corrupt. I'm not saying that. But sabi dito, sabay lumaki ang budget ng DPWH at ng kanilang SALN, itong 6. Si House Speaker, noong 2025 net worth 3.46 billion mula sa 315 million. Wow, that's 1,000 increase. Former House Appropriation Committee Chairman and Ako Bicol Party List Representative Zaldico, 2025 net worth 1.51 billion mula sa 236 million. 637 ang 37% ang increase. Senior Deputy Speaker and Quezon City 2nd District JJ Suarez, ang kanyang 2025 net worth ay 2.34 billion mula sa 287.6 million. Wow. 813% increase. Si former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., 225 net worth 1.3 billion mula 136 million. 956% ang increase. Wow. Former Majority Leader Manix Dalipe, from 1.49 billion, from 203.7 million naging 1.49. Wow! Di ba? 733% increase. Construction Tycoon and CSW Party List Representative Edwin Gargiola, from 299 million ang kanya network, naging 2.2 billion daw, from 735% increase. Ayan yung sinasabi ng page ng United Philippine Against Corruption. Ako, sa akin, malay nyo naman, kayo naman, inusgahan nyo kaagad na corrupt. Malay nyo naman, yung kanilang negosyo, kung ano man yung kanilang negosyo ay naging successful. Gago! Hindi, malay nyo may iba silang negosyo na naging successful yung kanilang negosyo. Di ba? Huwag nyo naman kagad inusgahan. Kayo naman, hindi ba pwedeng maging successful ang kanilang negosyo within 3 years? Gago! Tama ba? 3 years? Oo. 2022 hanggang 2025 So 3 years. Malay mo naman.
'di ba? Naging successful. Power! Baka may mga networking sila. Kayo naman. Malay nyo, wag nyo kagad. Hindi, ako wag nyo kagad silang hinuhusgahan. Gago! Di ba? Wag nyo kayo naman, masyado naman kayong makapanghusga. Wag naman ganun, hinuhusga nyo naman kagad. Hindi naman ibig sabihin, kurap na kagad porket yumaman lang ng 1,000% ang increase ng kanilang salin. Ibig sabihin, kurap na kagad yun? Oh. Di ba? Huwag naman nyo kagad sabihin na kurap yan. Tumaas ng 637%. Kurap na kagad. Malay nyo naman. Huwag kayong masyadong mapanghusga ng kapwa ninyo, mga animal kayo. Di ba? Huwag kayong mapanghusga. Malay nyo naman. Hindi, bali din tong website, itong itong page ng United Philippines Against Corruption. Masyado mo naman sinasabi na porket hindi kasi magkano tinaasa hindi kasi ito halimbawa minus nyo na lang 1 kasi ang hirap na to hindi nakakasya sa hindi nakakasya ito sa sa calculator yung 1 trillion sabihin na natin 1 trillion ang in-increase mula sa 786 so more or less to 214 billion ang in-increase. Tama ba ako? Galing ko talaga sa mathematics Tama basta more or less 214 billion. Billion. 214 billion. Kakasya ba 'yon doon sa in-increase na sandali, titingnan ko ang in-increase nung kay speaker 2 billion. Di ba? Dito kay Zaldico, ilan yung hindi pala 2 billion. Basta sa masyadong mahirap hindi ko na makompute sa sobrang lalaki. Alam nyo hanggang lang ako, ang computation ng utak ko hanggang thousands and millions lang Pero pagka umaabot na ng billion, di ko na kaya. Hindi na matarok ng isip ko, mga kababayan. Kaya, ewan ko Kaya lang, sa akin, wag nyo naman kagad pinag-iisipan ng masama itong 6 na to. Malay nyo naman. Marami lang silang negosyo, naging successful. Masyado naman kayo mapanghusga. Ba ganun? Hindi, wag ganun. Pero ang maganda, ipatawag talaga. Di ba? Anyway, meron namang gagawin May gagawin namang pagdinig. Narinig ko, may gagawing pagdinig si Marcoleta. Pag didiscuss natin sa mga susunod pang araw, magkakaroon daw siya ng pagdinig dito sa flood control project. Sana, ipatawag niya yung mga may-ari. Di ba? Hindi ako sana ipatawag niya DPWH, ipatawag niya yung mga may-ari ng mga construction na ito. At kung merong kamag-anak ng congressman, ipatawag din niya. Di ba? Para at least patas, makita natin. Ano ba talaga? Totoo ba? Hindi kasi binastos ka rin naman nila. Senator Marcoleta noon, di ba? Binastos ka nila. Inichipuera ka. Now, it's your chance to shine like a bright and diamonds. Gago! Hindi, totoo. It's time for you to shine. Talaga kasi magaling. Alam mo, isang bagay na magaling dito kay Marcoleta, yung mag-research. Kasi naalala ninyo yung sa ABS-CBN noon, ni-research niya talaga yung mga alleged violation ng ABS-CBN. That's why hindi sila binigyan ng kanilang di ba? Anong tawag mo doon? Yung nakalimutan ko na yung exact word. Kasi nami-mix up na ako ng Espanyol at saka ng franchise. Ayun this time sigurado ako may research yan si Marcoleta. Ipatatawag niya yun. Naku, ang saya niyan. Masaya talaga yan. Aabangan natin yan, Senator Marcoleta. Abangan natin yung mga ganyan mong patutsada. Anyway, eto pa, isa pang issue. Alam nyo,
isa pang issue at hindi natatapos na issue ay yung issue nung kay Vice Ganda. Oo. Hindi, alam mo, eto sabi ko nga ho sa inyo, yung mga nag-post ako, sa Facebook ko, ang mga natutuwa lang naman sa joke ni Vice Ganda, yung mga cheap na tao. Honestly. Sorry to say, I think, sa aking pananaw, yung klase ng kanyang joke, walang talent. Walang masyadong mababaw yung joke niya. Kasi ako, dati madalas po akong nanonood nung sa Netflix yung sa mga joke ng yung mga stand-up comedian sa Amerika. Pinanonood natin yan eh. Alam mo, nabibilib ako. Kasi hindi sila nanlalait. Sila po ay nagjo-joke, nagkikwento, tapos nagjo-joke. May substance, ika nga. Si Vice Ganda, wala. Talaga mamimili lang siya sa audience. O kung hindi naman siya namili sa audience, yung kukuha lang siya ng babatuhan ng joke, tapos lalaitin lang niya, may joke na siya. Para sa akin, mababaw yun. Ganon din pala ang tingin ni Senator Marcoleta. Kaya may komento si Senator Marcoleta tungkol kay Vice Ganda. Ito, pakinggan nyo. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping dal. Kita nyo, totoo naman talaga ito eh. Ibang-iba yung style ng mga joke noon. Hindi nyo napapansin. Ako, gusto ko yung mga joke noon eh, lalo na yung kila Dolphy. Yung simple lang, pero may lalim. Yung kila Babalu. Siguro yung mga kapanahunan natin na yung ganun eh. Para bagang ganito yan. Nawala na yung mga gumagawa na magagandang music ngayon. Hindi, honestly OPM. Kung gusto mo makarinig ng mga magagandang, lalo na especially yung may theory. Sabi nga may music theory. Di ba? May ganun eh. Kung bumalik ka doon sa luma, kahit ito'y sa Pilipinas o maging sa Hollywood, bumalik ka. Kaya nga, usong-uso yung sa Hollywood o yung sa Amerika, sa ibang bansa, yung sinasample. Yung nanggagaling, sabi ng sample, kukuha from other music, from the past, tapos ilalagay sa bago. Papalitan ng drums, konting bass, dadagdagan, iibahin. Yun yung tinatawag na sinasample. Bakit? Kasi nga ang gaganda ng mga music nung nakaraan. Kahit sa Pilipinas, ganun din. Pag yung mga music dati na napakagaganda, alam mo yung mapapakanta ka ngayon, pambihirang Ginoo. Ayoko na lang magbanggit ng mga kanta eh. Parang kabayo eh. Di ba? Ayoko na lang. Bahala na lang kayo manghula ng kung anong song yun, di ba? Nyet nyo. Ang layo kasi, kahit yung mga hip-hop noon at hip-hop ngayon, yung hip-hop ngayon, grabe, talagang basta maka-auto-tune tapos na usapan eh. Iba yung hip-hop noon. Yung hip-hop noon talagang malalim eh. Ngayon wala na. Bumabaw. So ano ibig ko sabihin? Ganun din yung sinasabi ni Marcoleta. Yung kay Vice Ganda, walang kwenta yung patawa niya compare doon sa mga dating komedyante na wala na ngayon. Yun. Chiquito. Marami.
pagpapasaya. Isang lehitimong gawain. Isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Yun. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Naku po, patay tayo. Hindi, alam mo, parang pareho kami ng pananaw ni no? Ni Marcoleta. Yan din yung di ba, yung sinasabi ko sa inyo, paano mo yan? Kasi nga, siya nga mismo confused. Paano magbibigay ng magandang masasabi mong joke yan o magkakaroon ng maayos na buhay yan kung ikaw mismo, di ba? Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Yan. So, ayan po ang sinabi ni Marcoleta. Alam mo, maganda yung niya eh. Kaya dapat, alam mo kasi, kaya ako ito din ang pananaw ko dyan eh. Kaya ganyan yan yung kabastusan ni bunganga nito ni Vice Ganda. Kasi nga po, honestly, medyo napapag-iwanan na ho siya pagdating do sa mga bagong komedyante. Aminin niya na o hindi. Ano lang ang meron siya. Ngayon, sa totoo lang, pera tsaka power of endorsement. Pero yung joke niya, wala na. Kaya nga, merong tuloy sinasabi, etong si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, patungkol ho dito kay Vice Ganda. Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung die-hard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa The Hague nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong,
mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan. Naku, tiyari ka ngayon. Yung sahod po ngayon, sana ay mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC, at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna, hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. At wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. O hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Nako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee o kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto. Kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa. Yan, ibang issue na po yan. Pero ang sinasabi lang ho dito ni Attorney Vic, it's time, di ba? Para itong loko-loko na ito ay matuto din sa buhay. Maano lang, kasi kita natin, bumagsak yung kanyang, di ba, nabawasan ng 1 milyon yung kanyang subscriber. Malaking bagay yun. Di ba? At the same time, may balita nga, di ba, na si Hart Evangelista ang ipinalit sa kanya. Ngayon, para iparamdam talaga natin doon sa mga, kasi itong tao na ito, wala saan ang problema eh. Wala namang problema na ikaw ay magbigay ng iyong opinion mo patungkol sa isang tao. Kaya lang, merong limitasyon. Di ba? Halimbawa, tayo, di ba, meron tayong mga hindi na nagustuhan nung panahon ni Pinoy. Pero patay na yung tao eh. Hindi na maganda ang kanyang para tayo pa ay manlait dun sa isang tao. Pangalawa, si Chris Aquino. Di ba? Kita naman natin na nagkakasakit si Chris Aquino. Ako, hindi rin ako pabor. Nabababuhin nyo pa si Chris Aquino. Di ba? I mean, may limitasyon. Di ba? Wala na sa gobyerno yung kapatid niya, wala na rin sa gobyerno, hindi naman nasa gobyerno to si Chris Aquino, may sakit pa. Huwag na natin idamay kung ano mang kasalanan ng mga dilaw. Di ba? Sa akin, ganoon din kay Pangulong Duterte. He is suffering there na ano na. So may limit sana. So dahil sa kabastusan ni Vice Ganda, ito'y kalayaan niya. Kalayaan din natin na i-boycott ang mga ine-endorse niya. Kalayaan natin. Kaya tayo din ay nananawagan, tulad ng pananawagan ni Attorney Vic, na i-boycott natin ang McDo. Una-una, hindi naman para sa akin, hindi ako nasasarapan sa McDo. Minsan, masarap. Kaya lang, pag wala na lang kumakain. Alam mo yun? Pero it will never be my choice of food. Pag wala na kumakain, para mabilisan lang, kasi drive-thru lang, di ba? Pero kung may Jollibee, mas gugustuhin ko yung Jollibee kasi parang mas ano pa sa akin. Although hindi ko rin masyadong gusto kasi fast food din eh. Kaya nga diba, tuwan-tuwa ako dito sa Five Guys dito. Kasi yung Five Guys dito, yung burger talaga nila, talaga nga namang beef. Pag kinain mo yung burger, tanggalin mo yung tinapay, talagang beef.
Sa atin, hindi eh. Lalong-lalo na ang McDo. Ewan ko. Sabi ko nga, peke na nga. Hindi naman sa peke, pero may halo. Di ba? O hindi pure. Di ba? Na masasabi nating yung kanilang beef. Sa tingin ko, pati ba naman yung endorser, peke? Di ba? Peking babae. Di ba? And then, hindi ko sinasabing ha. So, sa atin lang, ano na ho natin, bigyan natin ng matinding lesson itong si Vice Ganda para yung kanyang kabastusan ay mabawas-bawasan naman. Di ba? Kabastusan at sana, alam mo yun, matuto na siyang, sandali, pumreno ka naman minsan. Huwag mo namang idama yung mga hindi na dapat idamay. Ang dami mong pwedeng batikusin dyan eh. Di ba? I mean, ang daming kapalpakan sa gobyerno ngayon. Yung wala pa sa gobyerno ang babanatan mo. I mean, how are you paid? Hindi, that's my question. Are you paid by this government o by someone sitting in the government? Kaya tinatamaan mo mga Duterte kasi sure ako meron dating kaya tinanggihan ko kasi babanatan daw ang mga Duterte. Hindi. Kasi ang sa akin nun, parang una, hindi bayad yun hindi. Parang sinasabi niya, wag ka nang dyan, para wala ka ng kaso, ganyan, para hindi ka na makasuhan, bla bla bla. Kasi gagastos ka pag nakasuhan ka. Basta liligtas ka na sa kaso, wala ka ng kaso kahit hindi ka nakakasuhan. Yan ang sa akin di ba? Tapos basta babanat ka lang kay Duterte. Sabi ko, ulul. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kaya yung ganun. So ibig sabihin, meron talagang mga ganyang nilalang. I mean, may ganyan talagang grupo, di ba? So, ang tanong ko, Vice, ganyan ba ang kaya mo binabanata ng mga Duterte? Lalong-lalo na si Pangulong Duterte na wala naman ng kinalaman sa gobyerno. I mean, ang tanda-tanda hirap na nga maglakad, gusto mo pang anuhin. Di ba? O dahil ba talagang hindi lang magandang relasyon mo sa tatay mo, kaya wala kang galang sa tatay? Ano ba talaga? Anyway, maraming salamat po. Sana magkita-kita ulit tayo. See you in Paris.